Gloria Macapalang Ulo at si Inday Sayad nagsama po sa isang okasyon sa Davao City. Si Gloria Macapalang Ulo, plastic. Si Sara Duterte, plastic din. 'Di ba? Oh, nagsama yung dalawang plastic at nagpa-plastikan po silang dalawa. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Naalala niyo si Gloria Macapalang Ulo, lumapit po kay Sara Duterte. Pagtalikod ni Gloria Macapalang Ulo, nakasimangot si Gloria. Anong tawag doon? Nagpa-plastikan kayong dalawa. Oh. Yeah? Kaya lang naman kayo nagsama kasi may plano kayo sa 2028. Oh, ambulahin ang taong bayan. Yun. So tuloy po natin ito mga pre. Panoorin po natin ang video ito. Nagsama sa isang okasyon sina Vice President Sara Duterte at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. May panawagan ng dating Pangulo kaugnay sa kinakaharap na impeachment ng Vice Presidente. Live mula sa Davao City nung sa balita, may panawagan ng dating Pangulo kaugnay sa kinakaharap na impeachment ng Vice Presidente. All of you Filipinos, let's support Sara Duterte in 2028. Ay, Gloria Macapalang Ulo, ay nakikiusap po sa inyong mga Dabawenyo na manatili pong maging uto-uto. Tingnan natin kung ano yung sasabihin. Oh. Live mula sa Davao City nung sa balita, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, natapos na ang deadline ng House Justice Committee para sagutin ni VP Sara ang impeachment complaints. May sinabi ba ang bise tungkol dito? Jiggy, mula pa noong Sabado hanggang kaninang umaga, tikom pa rin si Vice President Sara Duterte kung magsusumiti siya ng tugon sa House Justice Committee kaugnay sa impeachment laban sa kanya. Nang tanungin natin siya tungkol dito kanina, matipid ang kanyang sagot ni VP Sara. Paano niya dadamihan yung sagot? Kung kulang ka dito, paano mo dadamihan yung sagot? Sige nga. Oh. Paano, aling Japina Channel, shoutout po paano dadamihan yung sagot kung ikaw, wala kang kaalaman? Diba? Kahit pinapayuhan ka naman ng mga nasa paligid mo, may payo sa yung mga katarantaduhan, oo. Pero dahil kulang ka dito, hindi ka marunong mag-memorize, nakakalimutan mo, tipid talaga yung sagot mo. O, di ba? O. Marivic Braso, shoutout po ay Asian Channel. Ayan, shoutout po. Pakinggan natin ang pahayag ng Vice. Bago natin pakinggan, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, subscribe dyan, linlangin nyo na yung bell button dyan, linlangin. May TikTok, Facebook tayo tuloy natin to. Mamang Hilita Luzada, shoutout po Antayin na lang natin kung mag-submit ako o hindi. Ngayon ang deadline sa pagkakaalam. Nag-submit naman po siya. Diba? Kaya nga lang, gusto niya, itigil na yung impeachment. Yung pinaka-issue, hindi niya sinagot. Ano yun? Akala mo makakalusot ka, Jiggy, bumuelta naman si VP Sara sa pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na posibleng isabina ng Kamara ang bise at kanyang mister na si Man Scarpio tungkol... Ayan kung isasabina si Man Scarpio, sino yan? Isasabina? Pina ng Party List Representative Terry Ridon na posibleng isabina ng Kamara ang bise at kanyang mister. Ayun, mas maganda po yun. Ako po, pabor po ako na si Sara Duterte ipasabina para mapilitan po silang magpakita talaga, no? Lalo na yung kanyang mister. Lalo na yung kanyang mister, no? Ay, sabina sila para hindi na walang kawala. Na si Man Scarpio tungkol sa kanilang income tax return at business records. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at totoo naman, ako'y naniniwala po
naiilan sa mga nandyan sa House of the Representatives ay umaabuso, sa kanilang kapangyarihan. Sino po yung abusado dyan? Yung pamilyang Duterte, si Pulong. Bakit? Pera ng taong bayan, ibabayad mo sa pukpok? Ano yun? Pang-aabuso yun. May ambag si ballpoint man dyan. Tapos pampupukpok mo lang. Hindi ano yun. Hindi makatarungan yun. Ha? Paiyot-iyot ka lang dyan? Pasarap ka? Ha? Tapos kami dito, naghihirap dito. Nagbabayad ng tax yung mga Pilipino, pang iyot-iyot mo lang. Ang ganun. Grabe, Sara Duterte, pinapatamahan yung kapatid, Hoy, Sara, mahiya ka naman, kapatid mo yung napapahiya, Ngerihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Kung may airbenders po, may low benders. Mga Duterte po yun. Diba? Mga mukha pa lang. Mukha, diba? Low benders yan sila. Lalo na sa panahon ng tatay niya. May batas naman po tayo, Bakit ko masasabi low benders? Ito, yung sheriff sa Davao City, sinuntok mo, may batas naman tayo. Bakit mo sinuntok? Matapang ka lang kasi may bodyguard ka. 1-on-1 kayo nun. Suntukan, iwan ko lang, baka mamaya, mawala pa yung ilong mo. Lalaki yun, Diba? Ano tawag doon? Low benders kayo, pamilya. Pero ngayon, hindi na kayo uubra sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa mga susunod pang taon. Lalong-lalo na sa 2028 dahil hindi namin kayo iboboto. Thrill magkasama sina VP Sara at Congresswoman Arroyo nitong weekend. May napag-usapan ba tungkol sa 2028 elections? Jiggy, Yan si Aling Maliit, Alam nyo, safe pages sana yung panalo nun. Kaso dahil mandaraya itong si Aling Maliit, kakagigil, Kita sina VP Sara at Congresswoman Arroyo sa pop-up exhibit at coffee table book signing ng Office of the Vice President sa Davao City. Si Arroyo ay naging Vice Presidente rin noon. Walang malinaw na sinabi si Arroyo kung i-endorso niya si VP Sara sa 2028 presidential elections. Pero nabanggit niya ang presidential bid ni VP Sara. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Arroyo. This gathering comes at an important moment in our national Nabubuisit talaga ako sa boses nito, life. As the Vice President has Oy, Joseph Jojo Neri, shoutout, recently declared her intention to seek the presidency. Such announcements are always significant, not only for the individual concerned, but for our democracy. Yan, si Gloria, simula nung nakipagkasundo, nung naging Pangulo po ito si Gloria, simula nung nakipagkasundo po ito sa China, kumbaga may kasunduan sila na makialam ang China dyan sa West Philippine Sea. Doon po nagsimula yun, Nagka-interest ang China sa West Philippine Sea kasi marami pong dyan, mapapakinabangan yung China. Hindi po yung isda, kundi yung oil, di ba? Diyan sa West Philippine Sea dahil di umano mayaman po yan sa oil yung West Philippine Sea kaya nagkaka-interest po yung mga inchik diyan. Hanggang sa yun nga pinaglaban ni Pino yan, yung West Philippine Sea, then pag-upo ni Digong, ayun, pinamigay. Diba? Pinamigay. Tapos ngayon, pinaglaban naman ni PBBM, tapos may kumukontra na dapat bigay na lang daw yan. Diba? Sabi nga ni Digong, dagat lang naman yan, tubig lang naman yan. Di talaga nag-iisip, Jiggy, sa gitna nga ng kinaharap na impeachment ni VP Sara, may panawagan si Arroyo sa mga kapwa niya, kongresista. Pakinggan natin, Jiggy. I myself went through impeachment proceedings 4 times. 4 times. And therefore, I have some insights into this process. Such mechanisms should neither be personal
nor political theater. As we start the floor debates, I urge my fellow congressmen Kaya pala ginagaya ni Sara Duterte yung pananalita ni Gloria Arroyo, ano? Diba, si Gloria pag nagsalita, 4 times. Si Sara din ganito, House of the Representatives. Ay, may ano pala. May may mentor pala. Uy, ibang klase. Diba pansin nyo si Sara ganyan magsalita din? House of the Representatives. Ay, naka po. Oh, may founder pala. Okay, nakuha ko na. to do so in the spirit described by Speaker Paul G. At Bril, sa mga panayam mo kay VP Sara, meron na ba siyang napipisil na katandem sa 2028 elections? Jiggy, muling Ang didikit kay Sara Duterte na magiging katandim niya, talo. Bakit andyan yung duwending mahilig sa co-op di itat? Anong itat? Ano po yung itat? Nakita natin to. Ayan. Pin natin to. Giniit ni VP Sara na hindi muna niya papangalanan ang nauna niyang sinabi na kinausap niya para maging running mate. Sinabi naman ng bise na may 4 na nagpahiwatig sa kanya na gustong mapabilang sa kanyang senatorial slate. Hindi muna sila pinangalanan ng bise. Samantala, Jiggy, nagpasalamat din si VP Sara sa taong bayan dahil sa mataas niyang ratings. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril sa mga kapatid nating trend. Ang taas nga ng ratings ni Sara, no? Ang taas nga. Nagsama sa isang okasyon sina Ang taas nga ng ratings ni Sara kasi walang ginagawa. Palakpakan natin. Ayan. So, palakpakan natin. Nasaan na ba yung ano ko? AI. Labas! Ayun. Pag kayo po maggagawa ng content, ano kayo, bibili kayo ng AI. Yung bili ko po dito, $1,000. AI, isang pindot, labas, palakpak! Diba? Sabi ko na sa inyo eh. Ganun lang yun. So kayo, anong reaction dito? I-comment nyo na lang po yung inyong mga reaction at para mabasa po natin. Ayan.